Hi mga ka-recap, ito na po ang Chapter 2 Nanogram sa ating kwento na pinamagatan kong ang lalaking Olela at Paul Obi ay naging overpowered sa panglilimos Terraati ng ampisahan. Si Rowan ay bagong solta sa kanilang kwarto. Mainit ang naging pagtanggap sa kanya ng mga kasama, sabay sabing masaya sila't napasama siya sa kanila. Pagsapit ng gabi, habang nakahiga na si Rowan sa kama, hindi siya mapakali sa pag-iisip tungkol sa mga libro. Para sa kanya, ang mga libro ay may taglay na lahat ng karunungan sa mundo. Palaging sinasabi ni Pauline na ang pinakamagandang regalo para sa batang mausisa tulad ni Rowan ay libro. Habang iniisip ito, napupuno ng pasasalamat ang kanyang puso. Sa Zone 1, katatapos lang ni Rowan magbasa ng libro bilang bahagi ng kanyang ensayo. Inutusan siya ni Amy na ilabas ang mga librong binasa niya ngayong araw. Agad niyang inilapag sa mesa ang makapal na buntan ng mga libro. Mabilis namang sinimulang itala ni Amy ang pamagat ng bawat isa. Pero may napansin siyang kakaiba. Lahat ng binasa ni Rowan ay mga kwentong pambata at pantasya. Kaya't iminungkahi niya na magsimula na ito sa mas seryosong babasahin, mga nobela mula sa Zone 2. Hindi rin nakalimot si Amy na purihin ang batang tila gumagawa ng gawain ng isang Diyos. Tuwa naman si Rowan, sa wakas, makakabasa na siya ng mga librong para sa matatanda. Labis ang tuwa niya kaya't humiling pa siyang makapagbasa bago bumalik sa dormitoryo. Pinayagan naman siya ni Amy. Pagdating sa Zone 2, tila bata sa loob ng tindahan ng candy si Rowan. Lahat ng libro na mahawakan niya, gusto agad basahin. Ngunit may isang aklat na agad hamuli ng kanyang atensyon. The Birth of Grafton Kingdom and the Union. Pamilyar sa kanya ang salitang, Union, narinig na niya ito noon sa mga matatanda. Pagbukas niya sa unang pahina, bumungad agad ang mapa ng kontinente kung saan siya nakatira. Ayon sa libro, matapos manalo ng mahabang digmaan, muling inayos ang mundo. Isang kaharian at 6 na prinsipalidad ang nabuo. Upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, binuo ng hari ang isang samahan na tinawag na Union. Sabi sa aklat, mabubuti raw at makatao ang mga kasapi nito. Pero kung totoo yun, bakit biglang tumakbo si Blake nung makita niya ang mga miyembro ng Union? Ang naisip lang ni Rowan ay baka ipinagbabawal ng Union ang pamamalimos, at natakot si Blake na maparusahan. Pero kung ganoon, bakit maayos naman ang pakikitungo ni Blake sa mga tagapamahala ng lugar? Isa pang posibilidad, baka may alitan sa pagitan ng shelter at ng Union, at may tinatago sila tungkol sa nangyari noong araw na iyon. Ang araw kung kailan hinabol siya ng mga kasapi ng Union. Isang lihim na posibleng mas malala pa kaysa sa iniisip niya. Lumipas ang ilang araw na parang simoy ng hangin. Nakikita si Rowan sa silid-aklatan, naglilinis gamit ang mana para gamaan ang trabaho. Hindi pa siya bihasa sa paggalaw habang umiikot ang mana sa katawan, pero natututo na siya. Noong siya'y isang pulubi pa sa lansangan, nakaupo lang siya sa isang tabi at tahimik na humihinga upang makaipon ng mana. Pero ngayon, kaya na niyang paikutan ito habang naglalakad, o kahit habang nagbabasa. Ang problema lang, hindi pa rin siya marunong mag-ipon ng sapat. Palaging nagkakahiwa-hiwalay ang kanyang mana, at hindi ito namumuo ng maayos. Nakakainis, pero naniniwala siyang sa tiyaga, darating din ang tagumpay. Isang araw, tinipon ang lahat ng mga bata sa pangunahing bulwagan. Nakatayo sa harapan nila ang Vice Director at si Amy. Hindi na nag-aksaya ng oras ang Vice Director at agad nagsimulang tawagin ang mga pangalan ng mga batang lalahok sa nalalapit na reading event. Sa kabutihang palad, napabilang sina Theo, Lily, at Noah. Ngunit nang kay Rowan na ang usapan, bahagyang nag-atubili ang Vice Director. Tutol siya na isali ito sa pagkakataong ito dahil kakasimula lang niyang magbasa ng mga kwentong pambata. Ngunit hindi rin may kakaila. Napakagwapo ng bata. Ang presensya pa lang niya ay sapat na upang pasiglahin ang buong pagtitipon. Kaya imbes na sumali sa pagbasa,
inatasan si Rowan na magmasid muna at damhin ang kapaligiran ng event. Bilang isang magalang na bata, buong puso siyang nagpasalamat sa pagkakataon. Matapos ang selection, pumasok si Amy upang gabayan ang mga napiling kalahok. Sinabihan niya silang magpalit ng maayos na kasuotan at magtipon sa reception hall. Samantala, ang mga batang hindi napili ay nagbulong-bulungan sa kanilang pagkadismaya. Para sa kanila, hindi patas na napili si Rowan gayong mga kwento lamang ng engkanto ang kanyang nababasa. Maya-maya lang, lumabas si Rowan sa kanyang bagong suot, napaka-adorable, elegante, at hindi maikakailang kaakit-akit. Pinuri siya ni Theo, at agad din siyang pinuri pabalik ni Rowan. Itinuro ni Amy ang kanyang upuan sa event at doon na siya umupo. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto, senyales ng pagdating ng mga panauhin. Isa sa mga babaeng dumating ay mukhang pamilyar, siya yung babae na minsang nakakita kay Rowan habang namam-alamos ito sa kalye. Oo, kilala rin natin siya. Noon pa man ay nabighani na siya sa kagwapuhan ni Rowan. Agad siyang nilapitan ni Rowan at buong pusong nagpasalamat sa perang ibinigay nito sa kanya noong araw na iyon. Ang pangalan ng babae ay Caroline. Mukhang naging super fan na siya ni Rowan, hindi siya mapigilan na ipagmalaki ito sa vice director. Ikinwento niya kung paano niya nakita si Rowan na namam-alamo sa Bree intersection noong taglamig. Noon pa lang, gwapo na raw ito. Pero ngayon, mas lalo pa raw gumwapo. Para lalo pang ikatuwa ni Caroline, ibinunyag ng vice director na natututo na ring magbasa si Rowan. Lalong nasabik si Caroline at hiniling na mapakinggan si Rowan na magbasa ng ilang bahagi mula sa isang aklat. Ngunit mapagpakumbabang ipinaliwanag ng vice director na tagamasid lang muna si Rowan ngayon. Medyo nadismaya si Caroline na sabik nang marinig si Rowan. Kaya't napagdesisyonan ng vice director na subukan si Rowan sa pagbasa ng huling kabanata bilang trial. Ilang saglit lang, nabigla ang lahat ng panauhin sa marinig ang boses ni Rowan, malambing, maganda ang timpla, at parang may mahika. Ang kanyang tinig ay parang nagpatigil ng oras, pinuno ng pagmamahal at damdamin ng buong silid. Ang mga babae ay tila nabalot ng emosyon, mistulang maluha-luha habang nakikinig. Ang lalim ng emosyon sa kanyang boses ay nagpakaba sa kanilang dibdib. Nabitin ang kanilang hininga, at ang iba'y napakagatlabi. Nang matapos ang pagbasa, hindi mapigilan ng mga panauhin na purihin siya, gamit ang lahat ng matatamis na salita na maiisip nila. Ngunit si Rowan, sa kabila ng papuri, ay nanatiling mapagpakumbaba. Ibinigay niya ang buong kredito kay Miss Deputy na tumulong sa kanyang linangin ang kanyang kakayahan at nagbigay sa kanya ng pagkakataong ito. Ipinahayag ni Caroline na gusto niyang marinig si Rowan muli sa susunod na araw. Tinanggap naman ito ng Vice Director. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin si Rowan sa silid-aklatan habang naglalakad-lakad at naghahanap ng mga aklat sa mga estan. Sa pagkakataong ito, naghahanap siya ng mga aklat na makakatulong sa kanya na mapabuti ang paggamit ng kanyang mana at maisabay ito sa galaw ng kanyang katawan. Habang pumipili siya ng isang magandang aklat, biglang sumulpot si Blake mula sa likuran at napansin niyang ang hawak ni Rowan ay tungkol sa mga kasiyahan sa buhay, lalo na ang tungkol sa pakikipagtalik. Biglang humarap si Rowan at kunwaring nagulat sa biglang pagdating ni Blake, pero sa totoo lang, alam na niya kung sino ang papalapit pa lang. Mukhang naroon si Blake para purihin si Rowan dahil sa napakahusay nitong pagganap sa reading event kanina. Medyo nadismaya siya na hindi niya ito narinig ng personal, kaya pumunta siya sa silid-aklatan para sana mapakinggan ito. Hindi sinisisi ni Rowan ang kanyang nakatatanda sa hindi pagdalo, sapagkat alam niyang marami itong responsibilidad. Upang makabawi, tinanong ni Rowan kung may bago bang balita si Blake. Ibinunyag ni Blake na ang mga taga-union na dati nang umuusig sa kanya ay nagsisimula na namang manggulo. Balak daw niyang harapin ang mga ito kasama ng mga administrador. Buong tiwala si Rowan na kapag tumulong si Blake sa mga administrador,
siguradong matututo ng leksyon ang mga taga-union. Dahil sa mga salitang iyon, mas lumakas ang loob ng kanyang nakatatanda. Bagaman gusto ni Blake na dumalo sa reading event kinabukasan, mukhang hindi na naman siya makakadalo. Bagamat tila matapang si Blake na haharap sa mga taga-union, mukhang siya rin ang totoong kontrabida kung tutuusin, dahil ang layunin ng union ay panatilihin ang kapayapaan. Pero dahil mabait si Blake kay Rowan, sa paningin ng bata, mabuting tao pa rin ito. Nagpatuloy ang usapan. Sinigurado ni Rowan sa kanyang senior na may pagkakataon pa ito na marinig siyang magbasa, lalo't madalas na siyang magbabasa ng malakas. Mas inaalala pa niya ang kapakanan nito at hiniling ang tagumpay ni Blake laban sa mga taga-union. Ganoon din ang bati ni Blake sa batang lalaki, hangad din niya ang tagumpay nito. Bago umalis, itinuro ni Blake ang hawak na libro ni Rowan at sinabing basahin ito kapag may oras na siya matapos ang reading sessions. Umalis na si Blake para magtrabaho, habang naiwan si Rowan, nag-iisip tungkol sa sitwasyon ni na Blake at ng union. Nais niyang makita kung paano maglalaban ang 2 taong bihasa sa mana control. Pinaka-importante, gusto niyang malaman kung nasaan siya sa antas ng lakas, at kung kaya ba niyang tumapat sa antas ni Blake. Sinimulan niyang ituon at paikutan ang mana sa loob ng kanyang katawan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napunit niya sa 2 ang hawak niyang libro dahil sa lakas na dulot ng mana sa kanyang mga kamay. Pagkatok sa pinto, pinapasok siya. Hindi niya alam kung bakit siya ipinatawag ng deputy lady. Nahihirapan itong sabihin ang totoo, na si Rowan na raw ang paboritong mambabasa ng lahat ng mga babaeng maharlika. Gusto lang daw nilang marinig ang boses nito, kahit siya lang mag-isa ang nagbabasa. Dahil sa sobrang dami ng hiling ng mga babaeng iyon, sumakit na ang ulo ng kawawang deputy, kaya ngayon ay tila nahihiya na siyang tanungin si Rowan kung papayag ba siya. Wala namang problema kay Rowan, kaya pumayag siya alang-alang sa deputy. Sa susunod na eksena, formal nang inanunsyo ng deputy ang espesyal na mambabasa ng araw. Pero sa gulat ng lahat, si Theo ang tinawag at hindi si Rowan. Napahinto si Theo, hindi siya makapaniwalang siya ang napili. Binati siya ng deputy at ng mga kasamahan. Maging si Theo, iniisip na si Rowan talaga ang nararapat na mapili. Ang batang lalaki ay nagsabi na napaka-elegante at husay ni Rowan sa pagbasa kaya't sigurado siyang mapupunta ito sa isang dakilang lugar balang araw. Bilang espesyal na mambabasa, si Theo ay umalis patungo sa kanyang susunod na destinasyon. Habang pinapanood siyang lumayo, kahit si Rowan ay nakaramdam ng kaunting lungkot sa pag-alis ng bata. Gayunpaman, sandali lamang ang kanyang pangungulila dahil agad siyang bumalik sa pagbabasa at muling pinahanga ang mga babaeng maharlika sa kanyang malatula at marikit na tinig. Wala siyang panahon para umiyak o magmuni-muni sa pagkawala dahil abala siya sa kanyang papel bilang mambabasa. Dahil puno ang kanyang schedule, pinaalalahanan siya ng deputy na kailangan niyang dumalo sa parehong morning at afternoon session sa araw na iyon, na nangangahulugang magdo-double shift na siya simula ngayon. Kahit ang deputy ay nahihiya sa pagbibigay ng sobrang responsibilidad, hindi niya ito maiiwasan dahil mataas ang demand para kay Rowan. Ngunit sa halip na ituring ito bilang pabigat, tinanggap ito ni Rowan bilang isang oportunidad at lubos siyang nagpapasalamat na may mga taong natutuwa sa kanyang pagbabasa. Kasabay nito, inamin ng bata na palagi siyang natutulala pagkatapos ng bawat session dahil sa emosyonal na bigat nito. Kaya't hiniling niya na magkaroon siya ng pahinga pagkatapos ng bawat session upang pakalmayan ang kanyang isipan. Siyempre, hindi ito tinanggihan ng deputy, ngunit pinaalalahanan siya na huwag lumayo sa bakuran. Ayos lang ito kay Rowan, at masaya na siyang nabigyan ng ganoong kaluwagan. Habang nakatingin sa hardin, muli siyang nag-iisa at nagsimulang magsanay ng mana circulation. Pinupuntirya niya ang mga partikular na bahagi ng katawan gaya ng kalamnan, kasukasuan, at mga buto, ayon sa gabay ng aklat na binabasa niya.
Kapag naipon ang mana sa isang bahagi, kaya niya itong palaganapan sa buong katawan. Ang tagumpay ng prosesong ito ay nakasalalay sa kanyang matibay na kalooban. Sapagkat ang mana ay hindi lang hinihiling sa isipan, kailangan din ito ng matinding hangarin at aksyon. Nagliwanag ang katawan ni Rowan habang umaagos sa kanya ang mana. Sa pagtatapos ng proseso, bumalik siya sa normal na estado. Ang tanging problema ay ang konsentrasyon ng mana, hindi niya matukoy kung ito ba ay dahil sa kanyang katawan o kakulangan sa kakayahan. Ngunit sa ngayon, ayaw niyang madaliin ang proseso. Naniniwala siyang mas mahalaga ang dahan-daang pagwawaksi sa kahinaan kaysa magmadali at matulad sa ibang tao. Noong dinala siya ni Blake sa shelter, hindi pa siya kayang maglakad ng mag-isa. Inisip ni Rowan na baka nagsawa na ang mga taga-union sa paghahabol sa kanya, isang bagay na nakagagaan ng loob at nakaka-curious din. Napagtanto niyang kahit ang mga gumagamit ng mana ay napapagod at humihina rin. Gusto ni Rowan na tuklasin ang sikreto ng paggamit ng nakaimbak na mana, at iniisip niya kung posible bang gamitin ang external mana bilang sarili niyang lakas. Sa katunayan, nasubukan na niya ang ideyang ito noong pinagsama niya ang kanyang tinig sa mana at ginamit itong palabas. Binubuksan nito ang posibilidad na baguhin ang panlabas na mana basta't may tiyak itong anyo o hugis. Sa kanyang pag-e-eksperimento, nagulat siya sa kanyang natuklasan, napalutang niya ang isang dahon. Sa susunod na eksena, muling pinili ang espesyal na mambabasa, at sa pagkakataong ito, si Lily naman. Katulad ni Theo, siya'y binigyan ng palakpakan at pinayuhang mag-ingat. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, si Lily ay tila kabado at hindi makapagsalita sa harap ni Rowan. Sa kanyang pagkalito, nauuto si Lily habang sinusubukang ipahayag ang kanyang pag-ibig kay Rowan. Ngunit sa kasamaang palad, naputol siya dahil bigla na lang nag-usap ang ibang bata tungkol sa kanilang personal na pagkadismaya. Alam nilang si Rowan ang pinakamahusay sa kanilang lahat, kaya't hindi sila makapaniwala na hindi siya napili, hindi lang minsan kundi 2 beses. Sa puntong ito, sigurado na silang may kinalaman ang deputy dito. Para sa kanila, isa lamang si Rowan na ginagatasang gansa ng institusyon dahil malaki ang kinikita nila mula sa kanya. Ang kaawa-awang gaubay ni Lily ay tuluyang nabura, lalo na nang tanungin siya ni Rowan kung pwede ba niyang ulitin ang sinabi dahil hindi niya ito narinig. Umiiyak na umalis si Lily, dala ang bigong pagkakataong sabihin ang kanyang tunay na nararamdaman. Samantala, abala si Rowan sa pagmumuni-muni. Naalala niya na ang mga napipiling espesyal na mambabasa ay napupunta sa magagandang pamilya. Ibig sabihin, kung siya ay nabigyan ng pagkakataon, maaaring masilayan niya ang bagong mundo, isang mas malawak na karanasan sa buhay. Sa ganoong paraan, mas mapapabilis ang kanyang pagkatuto sa pag-imbak ng mana. Lalong lumalalim ang kanyang kuryosidad. Kinabukasan, habang nasa break, muli niyang sinubukan ang teknik ng pagpapalutang, gaya ng dati. Dahil paulit-ulit na niyang ginawa ito, madali na para sa kanya. Ngunit bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang lilang sinulid ng mana at nakita ang isang lalaking palihim na sumusubok pumasok sa lugar. Ang lalaking ito ay ang mismong nagdala sa kanya sa institusyon. Bumagsak ang lalaki ng may malakas na tunog at sa gulat ni Rowan, napansin niyang nawawala ang mana nito. Biglang may isa pang lalaki na sumunod at agad na tinignan ang kalagayan ng nauna. Habang nag-uusap ang dalawa, nabanggit ang salitang, union, na agad na ikinagulat ni Rowan. Sinabihan siyang huwag magtanong at bumalik na lang ng tahimik, na parang walang nangyaring kahit ano. Nanatili siyang tulala, hindi alam ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang biglang ipag-utos na kanselahin ang afternoon reading session, at pinabalik ang lahat ng bata sa kanilang dormitoryo. Hindi pa ito kailanman nangyari, kaya't nalito ang lahat. Natuon ang atensyon ni Amy kay Rowan at sinabihang siya ang espesyal na mambabasa ngayon. Sa kanyang paghahanda, kitang-kita ang lungkot sa kanyang mukha. Naalala niya ang matigas na tono ni Amy kanina,
na tila nawalan ng dating lamang. Naalala rin niya ang nangyari sa dalawang lalaki at iniisip kung may kinalaman ba sila sa pagkansela ng session. Bagaman hindi siya sigurado, humakbang siya paabant at nakita si Amy na nakabihis na papunta sa sponsor. Ngunit ramdam niyang may ibang nangyayari sa shelter. Nang makita ni Amy ang kanyang maayos na pananamit, sandaling napatitig ito, pero wala siyang sinabi at inutusan lang siyang sumunod. Naitanong ni Rowan kung siya ba ay aampunin na ni Caroline, na sana'y magandang katapusan. Ngunit laking gulat niya na hindi pala si Caroline ang sponsor. Muli, hindi pa rin nagsalita si Amy. Naglakad sila papunta sa isang lugar na tinatawag na Annex, isang mas madilim at mas nakakatakot na relief shelter kumpara sa mga dati niyang napuntahan. Ramdam ni Rowan na puno ng masasamang tao at kakaibang mana ang lugar. Ipinapasok siya ng tagasalo sa loob, sinasabing kailangang magmadali sila. Habang naghihiwalay sila ng landas, binigyan ng batang lalaki ng isang huling tingin ang mukha ni Amy, na ngayon ay walang emosyon. Sa loob, napansin agad ni Rowan na ang gusali ay walang mga bintana at mas madilim pa kaysa sa kanyang inaasahan.